Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Long time no vlog. Kasi kararating ko lang guys galing sa Pilipinas. Medyo busy tayo doon sa Pilipinas dahil sa marami tayong inasikaso. But anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At palagi po tayong mag-iingat, lalong-lalo na at maraming hindi magandang balita. At tsunami daw. So, wag po tayong pupunta sa mga malapit sa sa dagat. Kung bagkus ay umiwas po tayo, guys. So, kasi mahirap na baka mamaya bigla-bigla na lang yan dumating. So, mahirap po na tumakbo, mahirap kalabanin ng tubig. So, anyway, guys, makikipagkwentuhan na naman po ako ulit sa inyo dahil meron akong napanood sa TikTok. At hindi ko gusto ang kanyang mindset ni ate. Based doon sa napanood ko, sabi niya ay hindi raw maganda ang magkaroon ng bahay sa Pilipinas while na nakatira ka dito sa ibang bansa. Para sa akin guys, alam nyo, mali. Para sa akin mali. Marami rin sumasang-ayon kay ate, marami din naman hindi sumasang-ayon. Isa na ako doon. Kasi ang mindset ko guys sa mga ganitong bagay, ako bilang isang residente na dito sa Sweden, pero meron pa rin akong bahay sa Pilipinas. Actually, marami akong paupahan ngayon sa Pilipinas. Yung mga sinahod ko dito sa trabaho ko, ipinagawa ko ng mga paupahan. Bumili ako ng lupa dahil ang aking auntie ay isang agent sa isang subdivision sa Los Baños. So, bawat alukin niya akong lupa, binibili ko as long as na magkakalapit lang yung area ng mga lupang una kong binilhan. So, kaya nagkaroon ako ng maraming paupahan. Unti-unti ko yun guys, pinagtiyagaan ko talaga yun. So, ayun nga guys, sabi ni ate doon sa TikTok, hindi raw maganda ang magkaroon ka ng bahay sa Pilipinas at habang nakatira ka raw dito sa ibang bansa. Ako naman, iba naman yung mindset ko. Kasi tuwing uuwi ako, saan ako pupunta? Mag-hotel, gagastos ako? Hindi, ayoko ng ganun. Gusto ko kapag ako umuwi ng Pilipinas, meron akong sariling bahay, panatag ako. Hindi ako mag-iisip na ilang araw na lang, ganito, aalis na tayo, magbabayad tayo, magkano yung bill natin, ganun. So ayaw ko. Kaya nagpatayo ako ng talagang bahay sa Pilipinas. Pero doon sa mga paupahan ko guys, meron din akong talagang bahay ko na walang nakatira. Nagkakaroon lang yun ng bahay kapag meron akong pinapapunta, isa sa mga kamag-anak or yung nanay ko, or nagbabakasyon kami, yun lang. Tapos yung mga paupahan ko, ayun, mababait yung mga naupa sa akin. At wala akong tagabantay, wala akong caretaker. Nagbe-base lang ako sa CCTV. At mababait yung mga naupa sa akin. Awa ng Diyos, nakatagpo ako ng mga mababait na mga nangungupahan. So, ayun guys, ang mindset ko naman kasi, kaya ako kung bakit ako bumili ng lupa at ng properties sa Pilipinas kasi iba pa rin talaga ang saya sa sarili mong bansa. Alam mo ako kung pwede nga lang akong mag-resign dito sa trabaho ko, magre-resign ako para lang umuwi ako ng Pilipinas para doon ako manirahan. Pero kailangan ko pa guys magtrabaho kasi marami pa tayong kailangan pagkakagastusan. Ayun. So, yun ang purpose ko kaya kung bakit ako nagpatayo kung bakit ako bumili ng mga properties. Kasi alam nyo, di ba paupahan, kumikita na yung mga paupahan ko. Ang ginagawa ko guys, yung mga naupa, inilalagay na, ay direct na silang nagbabayad sa aking bank account. Kasi ngayon, di ba sa Pilipinas, uso na rin yung GCash nga sa Pilipinas. So, ayun, sa bank account ko na siya nilalagay sa Banco de Oro. So, kapag kailangan ko ng pera dito, halimbawa, walang-wala akong pera,
pwede akong mag-withdraw dito sa Sweden gamit ko ang BDO. Nagkakaroon siya ng konting charge pero at least makakakubra ka ng pera. So hindi siya nasasayang, hindi nasasayang yung mga ginastos ko doon at napapakinabangan ko na sila ngayon. So yun ang magandang nangyari sa mga pinagkagastusan ko. Mahirap magpagawa ng bahay, mahirap kumuha ng hulugan ng lupa. Napakahirap. Kasi alam niyo ba guys, kung wala kang panghulog, mga 3 buwan hindi ka nakakahulog. Magkakaroon ka na ng penalty, at malaki ang penalty. Lalo na kung sa mga subdivision, yung nabili kong lupa, ang isang square meter is 7,000 pesos, isang square meter yun guys. So, kaya kapag alimbawang hindi makahulog, malaki rin yung penalty nun. At kapag hindi ka pa nakahulog, babaltakin sa'yo kukunin sa'yo yung lupa nang wala kang makukuhang any refund na mga ibinayad mo. So, kailangan kapag kumuha ka ng hulugan ng lupa, dapat alam mo sa sarili mo na kaya mong bayaran. Kasi kapag hindi mo siya nabayaran, talagang mawawala rin yan sa'yo. Kaya ako guys, kapag ganun, iniisip ko talaga yung mabuti kung kakayanin ko nga ba o hindi. At saka ang teknik ko kasi sa mga ganitong bagay, kapag mayroon akong pera, talagang binamayaran ko siya ng malaking halaga. Yung bang kahit alimbawa ang hulog ko, alimbawa 18,000 a month, monthly halimbawa. Kapag mayroon akong pera, dinadagdagan ko yon para madali akong makabayad. At saka hindi ako kumukuha ng matagal. Mga pinakamatagal ko nang kinukuha mga 3 years to pay. So ayaw ko ng mga 30 years, ayaw ko ng ganun, takot ako sa mga ganyan guys. Kaya 3 years lang yung aking kinukuha. Malaki ang hulog pero at least madali kang makakabayad. Ayun. Saka hindi mo rin alam, baka one day matanggal ka sa trabaho mo. So kailangan talagang siguraduhin mong makakabayad. Kaya yung mga OFW guys, payo ko lang sa inyo, huwag nyong aksayahin yung inyong pera. Huwag kayong magbo-boyfriend kung ang boyfriend nyo ay ihingian kayo ng pera. Kapag ganyan ang boyfriend nyo na inihingian na kayo ng pera, iwanan mo na yan guys. Huwag na kayo guys huwag na kayong manghinayang kapag ganyan. Oo. Ako, alam mo, nagmahal din ako ng mga ganyan. Pero para bang habang nai-inlove ka sa isang tao, pag-isipan mong mabuti. Oo. Kapag ang isang tao, lalo na ngayon, uso ngayon yung mga long distance relationship, 'di ba? So, tapos ihingian ka ng boyfriend mo ng pera, kaysa ganyan ganito. Naku guys, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Kapag ang boyfriend mo nangutang sa'yo at hindi nagbayad, naku, iwanan mo na yan guys. Huwag ka nang manghinayang kahit yan kamukha pa ni Piolo Pascual, iwanan mo yan. O kapag nangutang sa'yo yung boyfriend mo at hindi nagbayad, naku, 100% iwanan mo na yan guys. Kaya mga OFW, yung mga pera nyo, mga pinaghirapan nyo, pangalagaan nyo ho yan. Mahalaga ang bawat piso. Oo. Kasi sobrang mahal sa Pilipinas ng mga bilihin. Nung umuwi ako, napakamahal. Alam nyo ba ang araw-araw namin na budget sa pagkain? 1,200 guys. Ang kilo ng isda, sobrang mahal. Yung 1,200, maghapon namin yan budget. Araw-araw yan guys. O, ilan kami kumakain? Nanay ko, may 2 trabahador, 4 na trabahador. Tapos, ako, tsaka yung aking anak-anakan at pamangkin. So, yun. Araw-araw, 1,200 ang aming budget sa pagkain yan. Guys, so sobrang mahal ng bilihin. Kaya kayong mga OFW, huwag niyong aaksayahin ang inyong pera. Mag-isip kayo kung paano nyo yan palalaguin.
wag niyong isipin na next month sasahod na naman kayo, magkakaroon na naman kayong pera. Hindi. Ipunin nyo yan guys, inegosyo nyo yan, ibili nyo yan ng lupa, kahit maliit lang. Kasi kapag kayo nagkaroon ng lupa, nagkaroon kayo ng bahay, ang sarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, napakasarap, magiging magiging proud ka sa sarili mo. So ayun lang guys, i-share ko lang yung ang aking mindset ba. Kasi napanood ko talaga si ate, hindi raw maganda magkaroon ng bahay sa Pilipinas habang ikaw ay nasa ibang bansa. Para sa akin guys, napakaganda ng ginawa ko sa buhay ko. Na habang nandito ako sa ibang bansa, yung pinaghirapan ko dito, binili ko ng properties, pinatayuan ko ng bahay, pinaupahan ko. Ngayon, yung upa dumidiretso sa bank account ko, sa Banco de Oro. So kapag wala akong pera dito, pwede kong withdrawin. Gamit ko ang aking bank account. So malaking tulong. Kaya guys, kapag halimbawa, magpatayo kayo ng mga paupahan, kung pwede lang sanang lahat slab, walang yero, slab lahat, gawin nyo yan. Kasi kapag slab ang inyong paupahan, hindi kayo mag-iisip ng, paparepair ko na naman, ganito, yung yero, butas-butas na. Hindi. Kaya ako guys, as long as na kaya kong magpatayo ng slab na bahay o kaya paupahan, gagawin ko talaga yan. Kasi, yung may bahay ako sa Bicol, slab, sobrang tagal na yun guys. Nung una pa akong nag-abroad nun, pinatayo ko. Hanggang ngayon, hindi kami nagkakaproblema. Kaya kapag mayroon sakuna, mayroon bagyo, yung kapitbahay namin doon pumupunta sa amin. Kasi bato nga bato. So, hindi kami nag-iisip na ilipad yung yero, yung ganun-ganon, hindi. So, kung mayroon din lang naman kayong mga pera, ipa-slab nyo ang inyong bahay. So, ayun lang guys. Maraming salamat po sa inyong lahat.